Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Ate Estela ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon. Pero bago natin simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang aking maliit na channel. Ngayong araw, may ikukuwento ako sa inyo. Isang kwento ng isang misis na, sa kabila ng pagmamahal niya sa kanyang asawa, may mga bagay siyang gustong ipahayag pero hindi niya magawa dahil sa hiya. Ito ang kwento ni Anna. Si Anna, 35 years old, may 2 anak at 10 taon ng kasal kay Mark. Sa mata ng iba, perpekto na ang kanilang relasyon, masaya, maayos, at puno ng pagmamahalan. Pero sa puso ni Anna, may mga bagay siyang kinikimkim. Mga bagay na sana'y naiintindihan din ni Mark, mga paraan ng pagiging malapit na matagal na niyang ninanais. Pero pinipili niyang manahimik dahil natatakot siyang baka hindi ito maintindihan ng asawa niya. Hanggang isang gabi, habang tahimik silang magkatabi, napaisip si Anna, bakit ba ako nahihiya? Asawa ko siya, dapat ko itong sabihin. At dito nagsimula ang kanyang tapang. Ito ang 5 anggulo na matagal nang gustong-gusto ni Anna at marahil maraming misis din ang makakarelate. Una, ang missionary na may eye contact. Para kay Anna, ito ang pinaka-nagpaparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal. Sa bawat titig ni Mark, nararamdaman niya ang koneksyon, ang lambing, at ang seguridad na siya lamang ang tanging babae sa buhay ng kanyang asawa. Dito niya nararamdaman ang pinakamalalim na emosyon. Pangalawa, ang spooning o yakap mula sa likod. Ito ang nagpapagaan ng kanyang pakiramdam. Kapag ganito sila, pakiramdam ni Anna ay protektado siya at hindi siya nag-iisa. Tahimik man ang paligid, pero ang init ng yakap ni Mark ay nagsasabing, mahal kita at nandito lang ako. Pangatlo, ang woman on top. Matagal itong ikinahihiya ni Anna. Bakit? Kasi dito siya ang nagiging in control at iniisip niya baka hindi ito maintindihan ni Mark. Pero sa totoo lang, gustong-gusto niya ito dahil dito niya nararamdaman ang kalayaan. Ang pagkakataon na ipakita ang kanyang pagmamahal sa paraang siya mismo ang nagdidikta ng ritmo. Para sa kanya, minsan masarap din na siya ang nag-aalaga at gumagabay. Pang-apat, face-to-face habang nakaupo. Ito ang pinakapaborito niyang gawin kapag gusto niyang makipag-usap ng puso sa puso. Sa ganitong paraan, hindi lang sila magkasama sa katawan, kundi magkahalo rin ang kanilang emosyon. Para silang nagde-date ulit, para silang magkasintahan na muling nagbabalik sa unang araw ng kanilang pagmamahalan. At panghuli, side-by-side cuddle. Ito ang pinaka-komportable para kay Anna. Dito walang minamadali, walang pressure. Basta magkahawak kamay, magkatabi, at ramdam ang init ng pagmamahalan. Ito ang mga sandaling gusto niyang tumigil ang oras dahil dito siya pinakamasaya. Kaibigan, habang naririnig mo ang kwento ni Anna, baka iniisip mo rin ang sarili mong relasyon. Ako, naniniwala na hindi dapat mahiya ang sinumang misis o kahit sinong asawa sa pagsasabi ng gusto nila sa kanilang partner. Hindi ito kabastusan, hindi ito kahihiyan. Ito ay natural at mahalaga para maging buo at mas matatag ang inyong pagsasama. Kung mahal mo ang asawa mo, maging tapat ka. Dahil ang pagmamahal, kapag totoo, ay walang dapat itago. Kaya mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Anna, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapainit at magpapatibay sa inyong puso. Ibahagi rin ito sa iba. Baka sakaling may matulungan din tayong relasyon. Disclaimer: ang video na ito ay para sa educational at relationship advice lamang. Iba-iba ang kagustuhan ng bawat mag-asawa, kaya laging unahin ang respeto, tiwala, at komunikasyon sa isa't isa.